Salamat sa Panginoong Diyos. Tayo ay nagpapatuloy ngayon, kaya hinihiling ko ang lahat na tumayo. Yan, so tignan po natin, basahin po natin yung title. Tignan natin kung sino makakahula. Ano kaya ang tamang bigkas dito? Yan, sino kaya? Tignan natin sa mga babae muna. Babae, 1, 2, 3, basa. Meron tayo. May narinig sa lalaki naman. 1, 2, 3, go. Meron naman tayo. So, tignan natin kung ano yung ibig sabihin nitong play of words na ito o baka pareho kayong tama. So, okay. So, meron kasi tayong pag-uusapan ngayon na lahat tayo ay magsama-sama tayo na babakas sa gawaing ito. So, ano kaya ang mensahe nito? So, bago yan, tayo muna ay manalangin. Let us pray. Father God, kami po ay nagpapasalamat, O Diyos, sa araw na ito, sa bago naming matututunan, Panginoong Diyos, sa mga bagay, Lord God, na kailangan naming humakbang gamit ng may pananampalataya sapagkat alam namin na kayo po ang Diyos na mapagbigay, na kayo po ang Diyos na nagpapala, kayo po ang Diyos na makapangyarihan at walang imposible. Panginoong Diyos, sa inyo, wala pong bagay na mahirap sa inyo. Gayunman, Lord God, salamat po dahil sa lahat ng iyon, Panginoon, nais niyo po na kami ay kabakas sa gawaing ito, Panginoon. Pagpalain niyo po kami, Panginoong Diyos, at maunawaan namin ang pag-aaral ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yan, tayo po ay maaari nang umupo. So, buksan po natin kung meron po kayong Biblia, although nandito naman, ang ating pong babasahin ngayon ay nasa Hagay. Yan. Hagay. Meron palang Hagay, So, ano bang siguro ano ba yung mga kadalasan kasi mga familiar tayo sa mga prophets yung mga Isaiah, Jeremiah, pero ang Hagay ay nasa Bible po 'yan So sa Book of Hagay, so makikita natin yung isang dalawang chapters lang actually ang Book of Hagay. So kung gusto yung next year ang ating Bible reading ay nasa Old Testament na tayo. Kung gusto niyo makaisa agad na libro, 'di ba? Book of Hagay, ayos. Nakatapos na ako ng one book sa Old Testament. Okay, so ano bang meron dito? Anong kinalaman nung topic natin na sabi tayo or meron naman tayo? Ano ba ang tamang bigkas? So tignan natin later. Pero ano bang kinalaman nito? Sabi po dito sa Hagay chapter 1, so merong introduction dito yung sumulat. Si Hagay po ay isang propeta. So tignan natin kung sino siya, kailan siya nag-exist, kumbaga sino yung mga kasabayan niya. So sabi dito sa verse 1, chapter 1, ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag ni Yahweh sa pamamagitan ni Hagay. So merong revelation, merong ipinahayag ang ating Diyos kay Hagay. Ano yung bagay na ipinahayag na yon? Later on makikita natin. At sabi dito sa karugtong, noong 2 taon ng paghahari ni Haring Dario sa Persia. Sino mahilig dito sa history? So, meron ba dito? So, sino kaya ang Darius to? Si Mang Darius ba? Darius Rason? Sino ba? So, si Darius the Great. Diba? Si Darius the Great, siya ay King of Persia. So, ano ang bansa ang Persia ngayon? Ang bansang Iran. Yun ang dating Persia. Yung Iran ngayon, sila yung Persia. So, ngayon, sino ba si Haring Dario? Si Haring Dario, siya ay pangatlong hari. Sino ba yung naging unang hari? Si King Cyrus. Kung naalala nyo, 'di ba? Nung sa Daniel chapter 5, nung sinakop, tinalo ng Persia yung Babylonia, si King Cyrus 'yon. And then sumunod si King Cambyses, pero hindi siya nabanggit sa Bible, pero nasa history siya. And pangatlo po, itong si King Darius. Around mga 520 BC nangyari ito. So, 2 taon na paghahari ni Haring Dario sa Persia, noong unang araw ng 6 na buwan. So mga August ito, ika-6 na buwan. Iba kasi yung counting ng buwan nila. So si Yahweh ay nangusap kay Hagay para kay Zerubbabel na gobernador ng Juda, anak ni Shealtiel, at sa pinakapunong pari na si Josue, anak ni Jehozadak. May nabanggit na tao dito, si Zerubbabel. Sino ba si Zerubbabel? Sabi dito, siya ay gobernador. Para mas maintindihan natin, bago pa dumating sila Nehemiah at si Ezra, sila kasi magkasabay nauna muna, sila yung nasa first batch. Actually, mababasa natin to sa Ezra chapter 3, 4, 5. Makikita natin, kasi si Ezra lumitaw na siya, if I'm not mistaken, nasa chapter 6 na siya lumitaw. Pero sila yung mga unang mga nakabalik.
Tapos sumunod na batch sila Ezra at sumunod na naging gobernador. Kung maalala ninyo, naging gobernador si Nehemiah, di ba? Pero bago pa naging governor si Nehemiah, si Zerubbabel muna yung nauna. And then, ang punong pari dito, si Joshua. Para makita natin yung timeline. Kasi pag binasa natin yung Ezra, yung Book of Ezra, feeling natin parang 1 taon lang nangyari. Actually, 10 taon mahigit ton, 50 years mahigit nangyari yung timeline na yun. So ganun ka lawak yung sinulat mula sa Ezra 1 hanggang doon sa chapter 10. So ngayon, kilala natin si Zerubbabel. Siya ang governor dito. So nag-ahari na ang imperyo ng Persia dito. So again, ano uli ang background dito? Ang background dito, sinakop sila ng Babylonia. Tapos sinira yung templo, pinatapon sila. Actually, di ba si Daniel kasama doon, pinatapon sila sa Babylonia. Pero after 70 years, pinababalik na sila. Mababasa natin doon sa Ezra chapter 1, nagkaroon ng batas si King Cyrus. Kayong mga Israelita, pwede na kayong bumalik sa bayan nyo. Tapos ito, bibigyan ko kayo ng budget. Paayos nyo yung templo nyo. So yun yung story dito. So napakamatinding pagpapahalayo. Isipin nyo, no, kaaway nyo yun eh. Hindi nyo namang kalahi yun na naging kaibigan nila. Yung hari ng Persia na si King Cyrus hanggang sa pagdating ni King Darius. And then, ngayon, ito pa yung sa verse 2. Ganito ang ipinasasabi ni Yahweh. Ito na yung revelation. Ito na yung mensahe ng Diyos sa bayan ng Israel na makapangyarihan sa lahat. Sinasabi ng mga taong ito na di umano'y. Aba, uso na pala hindi umano rito, no? So, familiar siguro kay di umano, no? So, di umano'y, hindi pa napapanahon upang itayong muli ang templo. So, ngayon, merong nakita ang Diyos na hindi nakikita ng mga Israelita. Kaya, ang Diyos nagsalita sa pamamagitan ni Propeta Haggai. Sabi ng mga kababayan mo, hindi pa daw panahon para itayo ang templo. Pero alam na natin kung ano ang nais iutos ng Diyos dito. Talaga pang hindi pa timing? Hindi nila naiintindihan. Doon pa lang nung dumating sila Zerubbabel dito, unang-una, hindi nila yung hari ng Persia na si Cyrus, pinabalik na sila at naging batas pa, bumalik kayo sa bayan nyo. Pangalawa, ayusin nyo na yung templo nyo. Pero ang sabi pa rin nila, ay hindi pa siguro time. So isipin nyo, no? So kumilos na ang Diyos sa hindi nyo kababayan. Kasi sino ba naman kayo, mga sinakop lang kayo eh. Kumbaga sa panahon natin, nung unang panahon, kolonya lang sila. Sinakop sila ng hindi nila kababayan tayo. Di ba sinakop tayo ng Espanyol, sinakop tayo ng Amerikano, ng mga Hapon. Sino ba naman tayo para tayo ay, kaya nga may mga pang-aabuso eh. Pero dito matindi yung blessing eh. Sige, bibigyan ko kayo ng provision, gawin nyo yun. Pero sabi ng mga Israelita, sabi ng mga Hudyo, mga Jewish people, kasi Jewish na yung tawag sa kanila dito dahil merong mga yung northern nila, yung kingdom nila medyo nagwatak-watak na sila. Actually, meron nga tinatawag na 10 lost tribes yung 10. So ngayon sige, hindi pa daw panahon. Kaya dito nangusap ang Diyos, parang na-offend siya. Sabi ng mga kababayan mo, hindi pa time. So tingnan natin, bakit kaya? Para mas maintindihan pa natin, bakit nila naisip na hindi pa daw time? Mas maganda, bumalik tayo dun sa Ezra chapter 4, kung saan ito ay kasabayan. Mababasa natin to actually sa Ezra chapter 4, verses 1 to 5, pero basahin lang natin yung verse 4. So basahin natin, 1, 2, 3, go! Yun, ano ba yung nangyari dito? Ikwento na lang natin. So ngayon, actually sinimulan naman nila, tinry nila gawin. Pero dahil dito may mga nanggugulo na bakit nyo ginagawa yan? Bakit nyo ginagawa yung templo nyo? Siguro magre-rebelde kayo. Bakit nyo inaayos yung bayan nyo? Siguro magre-rebelde kayo. Tapos sabi pa dito sa verse 5, may sinuhulan din silang mga opisyal ng pamahalaan. Yung mga kalaban nila, merong bribery na nangyayari ng Persya upang kumilos laban sa mga Hudyo at sirain ang plano ng mga ito. Ginawa nila ito mula noong panahon ni Ciro pa ang emperador ng Persya hanggang sa panahon ng paghahari ni Dario. Napahinto nga ang pagtatayo ng templo
sa Jerusalem hanggang sa ika-2 taon ng paghahari ni Dario ng Persya. Kung kukumpitin natin to, around mga 18 years to mula kay Cyrus, nung sinakop niya ang Babylon hanggang doon, dito sa second year, mga around 18 years ito. So, ibig sabihin, matagal-tagal na panahon na natigil din yung may mga oposisyon. Sinimulan naman nila ang paggawa ng templo. And very actually, hanggang ngayon, pinapanalangin nila yan eh. Hanggang ngayon, ay isa sa mga dahilan bakit po may gulo sa Israel ngayon. Hanggang ngayon, pinagtatalunan nila yung lupain na yan. So ngayon, hindi pa siguro, hindi pa tayo, may mga kalaban, may mga tumututol. So sabi pa dito, balik tayo ngayon sa Haggai chapter 1. So yun po yung dahilan, So nung panahon na ito, isa sa mga dahilan, may mga tumututol. May mga tumututol. Kaya sabi dito, balik tayo sa Haggai chapter 1, sa verse 3, dahil dito sa pamamagitan ni Propeta Haggai ay sinabi ni Yahweh sa sambayanan. Ito po, basahin natin yung verse 4. 1, 2, 3, go! Wow! Nagtampo ang Diyos. Ang tagal nyo nang pinabayaan yung templo ko Kaya nagsalita na siya, hindi na nakapagpigil. Sabi niya, tama ba napabayaan nyo yung templo ko, yung bahay ko, yung bahay sambahan. Tapos kayo naninirahan kayo ang gaganda ng bahay nyo. Yun talaga kung gagamitin natin yung salita natin So, na-offend si God. Kung yun ang tamang, kumbaga, kung tama man gamitin. Pero nasaktan talaga ang Diyos kasi feeling niya, bakit siya nasaktan? Kumilos ako sa hari ng Cyrus, sa hari ng Persya, kay King Cyrus, sa mga hari, mga kalaban nyo yan. Pinabalik ko kayo, pinatawad ko kayo, kasi bakit sila napalayas? Dahil nga, di ba, sa kasalanan nila, na hindi na nila sinasamba ang tunay na Diyos. Ngayon, pinaparanas ko sa inyo yung biyaya ko at kapangyarihan ko. Ngayon, nakabalik na kayo, magaganda na yung bahay nyo, pero nakalimutan nyo man lang akong pasalamatan. Nakalimutan nyo man lang yung templo na simbolo ng presensya ng Diyos. Di ba naalala nyo sa 2 Chronicles chapter 7, verse 14, di ba? If my people who were called by my name, di ba, humble themselves, di ba, and seek and pray to me, di ba? Then I will hear from heaven, I will forgive their sin and clean their lands. So yun yung sinabi doon nung tinatayo pa lang yung templo. Pag kayo, tumingin lang kayo sa templo, na yan, patatawarin ko kayo. So ang templo ay presensya ng Diyos, pero dahil hindi nila inaayos ang templo ng Diyos, pinabayaan nila identity, yun yung identity ng Israel yan Pag pumunta kayo sa mga bayan-bayan ng mga noong unang panahon, di ba? Ang unang-una nyo makikita, ang lalaki ng mga templo ng mga Diyos-Diyosan nila. Ang lalaki ng mga templo ng Diyos-Diyosan. Yun ang mga pinagmamalaki nila. Halimbawa, sila Pablo, di ba, nung pumunta sila sa Epheso, yung binugbog sila dun Kasi si Ephesus, sa Ephesus, ang Diyos-Diyosan nila doon, pinagmamalaki ng mga tao doon, sila Zeus, di ba, sila Apollo. So, pero bawat bayan may mga Diyos-Diyosan na kinikilala. Pero itong bansang Israel, ang tunay na Diyos ang kinikilala nila. Pero yung identity, yung palatandaan ng simbolo na ito ay pag-aari ng Diyos, pinabayaan nila. So, ano ang dahilan? Okay, kung i-conclude natin to, bakit nila naisip na hindi pa daw time? Unang-una, dahil may mga kalaban, may mga opposition. Ay siguro hindi pa time kasi kung time na para ayusin yung templo ng Diyos, kasi ginawa naman nila siguro walang kalaban. Pero ito yung reality, Pag ikaw ay gumawa ng isang bagay nasa kalooban ng Diyos, sigurado po merong opposition. Tatandaan po natin yung halimbawa, gusto mong gusto mong mag-share ng gospel, merong magiging hadlang Gusto mong magbagong buhay, ay gagawa na ako ng assignment. Mamaya-maya, yung crush mo mag-chat. Sige, samahan mo muna ako. Biglang ganyan, Sige, mamaya na ako gagawa ng assignment. So, kung gusto mong gumawa ng magandang bagay, minsan, ang lakas-lakas ng tukso na wag muna. Merong tinatawag na delayed gratification. Sabi mo nga sa katabi mo, delayed gratification.
Ano pa ibig sabihin ng delayed gratification? Yung pahirapan mo muna sarili mo. Di ba? Magdisiplinahin mo muna sarili mo para sa mas magandang bagay. So, ibig sabihin po, hindi dito ang interpretation ng mga Israelita, dahil merong mga umaangal, ay siguro hindi pa kalooban. Pero syempre, iba sa Diyos eh. Para sa Kanya, time na eh. Kasi kaya nga, kumilos siya sa hari. Pangalawa, bakit po naisip nila na hindi pa time? Kung babasahin po natin mula dito sa susunod na mga talata, dito sa verse 5, sabi dito, hindi pa ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo. Ano po yung nangyari dito? Sabi dito, kung hindi na natin nilagay, pero mula sa verse 6, nag-aani kayo, marami kayong inaasik, pero konti ang inaani. Kumakain kayo, pero di kayo nabubusog. Nagtatrabaho kayo pero kulang ang ginagawa ninyo. So, ano nangyayari? Nakakaranas sila ng paghihirap dito. Parang kulang, hindi sapat yung mga pinagtatrabahuhan nila. Pero sa kanila, ay siguro hindi pa time kasi we are not financially, we are not financially blessed. We are not financially stable. Kaya kailangan siguro ganito muna yung magiging pera natin. Ganito siguro yung magiging kaban ng bayan natin. Pero kung babasahin natin sa konteksto niyan, kaya nga kayo hindi pinagpapala eh. Kaya nga kayo hindi nabubusog, kaya kulang nga yung ani. Hanggang dun lang yung faith nyo. Hanggang dun lang. Kaya dito makikita natin dito na hindi ibinubuhos ng Diyos ang pagpapala sa bayan ng Israel, sa kanilang hanap buhay, sa kanilang ekonomiya. Pinabayaan nila ang templo ng Diyos. Diba? So ano ang naging problema dito? May tatlong problema po dito. Number 1 po, 1, 2, 3, go. Ayan, kontento na sila na, ay, nakabalik na kami sa aming sariling lupa. Meron na kaming bahay. Sige, okay na yan. Dahil doon, kontento na sila, komportable na sila, nakalimutan na nila ang templo ng Diyos. Number 2, 1, 2, 3, go. Yan, nakalimutan naman nila yung templo na alagaan. Number 3, 1, 2, 3, go. Yan, nagkaroon ng problema sa hanap buhay. Kaya pala hindi ibinubuhos ng Diyos ang pagpapala. At dahil sa problema na yon, hindi nila nakita yung problema na yun eh. Kaya nagpahayag na ang Diyos sa pamamagitan ni Propeta Hagay. At pag merong problema, merong solusyon. Actually, lahat ng bagay may solusyon. Kahit yung mga bagay na hindi pa nadidiscover ang solusyon, hindi limited lang talaga yung kaalaman natin. Pero darating yung panahon, pagbabalik ni Jesus Christ, bubukas lahat ng karunungan eh. So ngayon kasi sabi nila, mga ilang percent lang daw yung gumagana sa brain natin eh. So meron daw yung mga genius, 20%. Meron ba dito mga 20% na yung brain cells niya gumagana na? So dito, nagbigay ng solusyon. Pinakita ng Diyos ang problema, pinakita rin ng Diyos ang solusyon. Ano yung solusyon? Sa Hagay chapter 1 verse 8, basahin po natin sa verse 8. Yan, 1, 2, 3, go. Upang ako ay masiyahan at doon ay mabigyan. Wow! Dinerecho na sila ng Diyos, hindi ako masaya sa pinaggagawa nyo. Ano? Enjoy na enjoy kayo sa buhay nyo. Pinagpala ko kayo pero pinabayaan ninyo yung templo. Kaya sabi dito, kaya pumunta kayo sa kagubatan, kumuha kayo ng mga trosong gagamitin. So, it's about time. It's about time para itayo ang templo. Kaya nga ito, maraming taon ito eh. Actually, hindi ito overnight tinayo ang templo kasi hanggang sa panahon ni Ezra, inaayos pa rin nila to. Sa tandaan natin, di ba, nauna sila. Tapos pagkatapos ni Zerubbabel at Joshua, sumunod naman si Nehemiah at si Ezra. So, ibig sabihin, ito po ay taon. Taon ito, hindi ito overnight na ayos nila ang templo. So, makikita natin dito na talagang dinerecho na sila ng Diyos. Ang tagal nyo, di kayo makakaintindi. Kaya nagsalita na sa pamamagitan ni Propeta Hagay. Gusto nyo maging maayos ang bansa ninyo? Gusto nyo maging maayos ang bayan nyo?
Ito, ayusin nyo yung templo ko. Sabi dito. Kaya, ito pong, kaya ito po yung napili natin na talata na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. Kasi meron din ho tayong isang physical na templo. Alam natin, pag sinabi po nating templo, ang unang-unang ibig sabihin po ng templo ng Diyos, tayo po mismo. Tayo po mismo. Sino man sa atin na merong relasyon sa ating Panginoong Hesus, ikaw ay bahagi ng templo ng Diyos. Kung saan sinasabi din ni Pablo, sinabi sa Corinthians, kung saan ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Actually, kung babalikan natin ng history ng iglesia, ang iglesia po ay unang-una tumutukoy sa grupo ng mga tao. At sa panahon ni Jesus Christ, ang iglesia, ginamit na ito ng mga Kristiyano bilang mga grupo ng mga Kristiyano, komunidad ng mga Kristiyano. Tayo po yung unang-unang templo. Pero, hindi po natin pwedeng baliwalain ang pisikal na templo na tinatawag. Kasi, katulad ng mga Israelita, may problema rin ho tayo eh. Ano yung nakikita niyong problema natin sa ating templo? Saan kayo nakakita ng church? Ay, umuulan! Takbo tayo sa loob! Pagpasok mo ng loob, ay magpapayong pa rin pala dito. May tulo dyan. Sila lang mga nauulan lang dyan sa labas. Diba? Ang lakas ng tubig dyan eh. Akala mo, ay safe na ako dito. Magmamadali tayo. Uulan ng malakas. Pagpasok mo ng church, ay may tumutulo. Diba? Saan ka nakakita ng church? Merong dakong loob. Meron din dakong kaloob-looban. Tapos meron pang dakong paraon. Hindi nakikita yung harapan eh. Sino kaya kumakanta? Diba? Nakikita lang nila yung TV. So, dito po sa lugar natin sa church, ang dami ho nating kailangang ayusin. Diba? So, it's about time na tayo ay magtulong-tulong, na kumilos na tayo. Katulad ng mga ginawa ng mga Israelita, kumilos sila, sumunod sila sa mensahe ng Diyos at sila ay kumilos ng merong pananampalataya. Hindi po overnight itong ginawa nila. Kaya nga, dito po, ano po ba yung ibig sabihin ng tayo or tayo? Ang unang-unang ibig sabihin po nito ay tayo. Englishin natin. Sabi dito sa number 1, 1, 2, 3, go. Yan, let us build together. Mga kapamuso, ito po ang mensahe sa atin ngayon. It's about time to build the church building. Huwag na tayong makontento. May mga sponsors tayo dumarating pero maliliit. Hindi pa talaga ibinubuhos ng Diyos. Siguro, kailangan nating kumilos. Step of faith. Minsan, nung last year, merong isang nanay na challenge kami habang nagmi-meeting kami sa church council, 'di ba? Mayroong isang nanay. Siguro kaya hindi binibigay ng Diyos yung kasi hindi tayo kumikilos. Siguro pag kumilos tayo, tsaka bubuhos yan. Dito po kailangan natin ng tayo ay sama-samang itatayo, i-rebuild. Matagal lang more than 10 years na eh, actually. More than 10 years na po nating pinangarap, pinanalangin, Lord, bigyan niyo po kami ng mas malaking building. Pero, bakit kaya hindi pa ibinibigay? Siguro dahil unang-una, nung panahon na yun, medyo kaunti tayo. Ngayon, parami na tayo ng parami, di ba? So, ngayon medyo malamig, walang araw, pero pag tag-araw, sobrang init. Sino ba dito gustong maging aircon ng church? Sino gusto maging aircon? Pwede po natin gawing aircon, pero dito lang po sa loob. Gusto nyo? O gusto nyo, sama-sama tayo, di ba? Dapat lahat. At hindi po natin magagawa yun kapag hindi po natin sisimulan yung pagbabago dito sa physical building natin, yung physical na temple natin. Kasi, hindi pwedeng, dito lang aircon eh. Di ba unfair naman, siguro magsisiksikan siguro lahat. Ay, doon kami sa loob. Tapos first come, first serve, ano? Bawal na yung Ngayon kasi may nakatatak eh. Parang mayroong pangalan yata sa ilalim eh. Dito ako nakaupo. Magkamatayan tayo. Di ba? Parang parking, di ba? Yung sa parking na sasakyan. Yung ginagawa ng iba, yung tao muna magpa-park bago sa sasakyan. So ngayon, pangarap natin na yung church natin dito ay sama-sama na tayo sa loob. Di ba? Parang parang mayroong
merong anak sa labas anak sa loob Parang ganun yung dating Mga anak ng Diyos sa loob ng church, mga anak ng Diyos sa labas. Sa labas ng church. So, ang pangarap po natin, ang panalangin natin, iisa na lang. 'Di ba? Tapos meron pa dito dakong pagilid. Yung mga sa gigilid, Yung sa mga nasa gigilid, hindi natin makita 'Di ba? So hindi rin nila makita yung mga nasa harapan. So tayo po, tayo, let us build together. Ano yung itatayo natin? Ito pong church. Pangalawa po, number 2. So miksi lang yung message ito muna, sige, yung verse muna. So basahin ko muna yung sa verse 14 sa una. Sabi dito, simula nga noon, si Yahweh ang nagbigay ng lakas ng loob sa lahat ng nagtatrabaho upang muling itayo ang templo. Hindi lamang ni Zerubbabel, ng gobernador ng Juda, at ni Josue na pinakapunong pare. Muli nilang itinayo. Let us build. Actually, pwede rin, let us rebuild together. Kasi matagal na ho nating desired ito Actually, bago pa magkabaha, 'di ba? Naging lumakas na lang nung nagkabaha dito. Mamaya mo mapapanood natin yung video na 'yan. Kaya we need to tayo. Tayo natin lahat, sama-sama tayo. Tulong-tulong tayo. At dito po sa pangalawa, ano yung ibig sabihin nung una, tayo. Pangalawa po, tayo. Ano sa English? 1, 2, 3, go. Yes. Pag sinabi po dito, bukod sa pagtatayo, na sama-sama tayo magtatayo, ay sama-sama at tulong-tulong din tayo. Hindi ho pwedeng na iisang tao o iilang tao lang. Kailangan ho magkakabakas tayo dito para maging posible po yung bagay na ito. Sabi po dito sa verse 14 pa rin, idudugtong ko na lang hindi lamang si Zerubbabel na gobernador ng Juda at ni Josue na pinakapunong pare, kundi ng buong sambayanang lumaya at nagsibalik mula sa pagkabihag. Ang sabi sa karugtong. Yan, sa karugtong. Next po, yan. 1, 2, 3, go. Yan. Sama-sama silang nagtulong-tulong, sama-sama. Kaya tayo po ay tayo. Wala pong ibang aasahan. Tayo po. Alam natin na ang Diyos, sabi dito, siya ay makapangyarihan sa lahat. Walang bagay na mahirap sa Kanya. Pero ang pagkilos po magsisimula sa atin. Tama po na tayo ay mananalangin tayo ng mga sponsors, ng mga tulong. Pero ang unang-unang inaasahan ng Diyos, tayo po ang kikilos. Tayo po yung sama-samang tutulong. Makikita natin dito, di ba? Sino yung naging, kumbaga, outside sponsor nila? Naging sponsor nila yung imperyo ng Persya. Pero sila, tumigil sila sa paggawa. Yun po ay pagtrabaho ng Diyos sa mga limitations natin. Alam nyo, merong isang church, yung tinatawag na Church of Penitent. So kasi walang budget Ano kaya kailangan natin gawin? So nagtulong-tulong sila para makagawa sila ng isang church building. Sabi, kung ilan yung kasalanan mo, 2 blocks. Mga gano'n, yung mga blocks na So pwede nyo pong i-search yun, Church of the Penitent. So yun yung pangalan niya. So ngayon, naitayo yung mga paligid nun, yung pader nun, ng mga blocks. Kung ilan yung kasalanan ng tao na yun yung sponsor nila. Isipin yung mga ilang blocks kaya. Sabihin natin, isang hollow blocks, isang kasalanan, mga ganun. Parang ganun po yung nangyari. Dahil sila, kinikilala nila na, ay, makasalanan ako, di ako malinis. Okay, ito, sponsor ko ganyan. Naitayo yung building na iyon, yung na-realize nilang kung gaano sila, na naging honest sila, no? Hindi mo naman kailangan isulat dun Hindi mo naman kailangan isulat din yung kasalanan. So makikita natin dito na pwede pala na ang isang bagay na kahit gaano kalaki, pagsama-sama nagtulong-tulong, ay maitatapos, magagawa nila. Kaya po dito sa hamon po na ito na ating namaya po ipapaliwanag sa atin, sa Ezra project natin, Ezra campaign natin, malaking bagay siya. Pero kung sama-sama po tayo magtutulong-tulong, ito po ay posible. Naniniwala po ba kayo doon? Di ba? Bukod sa kakampi po natin ang makapangyarihang Diyos, pero kailangan po kasama tayo sa pagkilos dito. So dito, sabi po dito ni Hudson Taylor. Sabi ni Hudson Taylor, God's work
done in God's way will never lack God's supply. Yung isang gawain na ginawa sa pamamagitan ng pamamaraan ng Diyos ay hindi po magkukulang ng mga supply. Ano ba Tagalog ng supply? Pangangailangan. So, kailangan, ano po ba ang pamamaraan ng Diyos? Ang pamamaraan ng Diyos, makikita natin dito sa Acts. Paano umunlad yung church? Naging isa yung isip nila, naging iisa yung puso nila, naging iisa ang damdamin nila. No, yung pag-aari nila ay willing nilang ibahagi. And because of that, lumago yung church. Kumalat yung ebanghelyo. Tayo po mga kapamuso, meron po tayong campaign ngayon. Meron tayong pinapanalangin na ang church na ito na ating sinasambahan ng sama-sama ay panahon na para itayo natin yung matagal na nating pinagpipray. At dito para mas maintindihan natin, nais po namin ipanood sa inyo yung video sa mga hindi pa nakaabot nito, na hindi pa siguro napanood yun na yung bahana ito dati. Pero dito kasi talaga lumakas yung urge, yung panalangin, yung desire. Nung una, hanggang prayer lang talaga eh. Pero dito hanggang dumating yung panahon na talagang hinanap na namin kung saan-saang lote na kami, napunta naman kami San Martin, na pinanalangin na dito, lahat na po ng pamamaraan para lang magkaroon tayo ng bagong lote. Pero at the end of the journey, dito ho tayo, ibinabalik ng Panginoong Diyos, di ba? So, kaya ito po, para mas maintindihan natin, panoorin po natin yung video and then allow us to explain kung paano po natin gagawing posible yung isang bagay na sa paningin ng tao ay imposible. Pero sa tulong po ng sama-sama nating pakikibakas, sa tulong po ng ating makapangyarihang Diyos, lahat po ng bagay ay posible. So, okay? So, yung video muna. Siguro, para sa isang Kristiyano, napakahirap ngunit napakasarap magpuri sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok. Matapos ang isang linggo ng matinding ulan at baha, marami mga taga-JSOS Church ang nasasabik para sa pagdating ng araw na ito. Ang araw ng linggo. Ang araw ng sama-samang pagsamba. Ito ang unang araw ng pagsamba pagkatapos ng isang linggong pakikipaglaban sa baha. Dahil sa lagpas taon ng baha sa tapat ng JSOS Church at sa halos hita ng tubig sa loob ng worship center, napilitan silang humanap ng ibang lugar ng panambahan. Purihin ng Diyos sa agad na pagbubukas ng Holy Deliverance Integrated Christian School. Sa kabutihan ng Avendaño family, pinahintulutan nila silang gamitin ang third floor ng kanilang paaralan para sa ating worship service. Sa worship service, baka sa mga taga-JSOS ang pananabik na sumamba sa Panginoon. Naging mainit ang sama-samang praise and worship sa pangunguna ni Brother Ronald at ng ating praise band. Nanguna naman sa iba pang bahagi ng programa ang Care Flock sa San Martin. Purihin ng Diyos sa napakaganda niyang hamon at inspirasyon sa lahat mula sa mensaheng ibinahagi ni Pastor Joe. Kasama rin sa bahaging ito ang panonood ng ilang videos na umantig sa mga kapamilya ng JSOS. May video na nagpapakita ng pagtaas ng baha sa JSOS Church bawat araw. May music video ng matatapos ang bagyo. At video na nagpakita ng ating ipinapanalangin bagong lote. Pagkatapos ng worship service, nagpatuloy naman ang care flock at group sharing ng mga kabataan, ng mga nanay at ng mga tatay. Natigil man silang sumamba ng sama-sama sa JSOS Church sa Rainbow Village, hindi naman sila nagpapigil sumamba sa kanilang pansamantalang sambahan sa HDIX. Sama-sama pa silang sasamba hanggang sa marating nila ang kanilang lupang pangako, ang kanilang bagong lote. Matatapos ang bagyo.
August 7, 2012, nang humagupit ang matinding habagat sa ating bansa na naging sanhi ng paglubog sa baha ng maraming bayan at lungsod. Isa sa mga naapektuhan nito ang JSOS Church na naging dahilan upang pansamantalang lisanin natin ang ating bahay panambahan. Nitong August 12, unang araw ng linggo matapos ang pangyayaring ito, matiyagang dinalaw ng 14 nating kapatiran ang ating church. Ito ay ginanap bandang 4 ng hapon upang itaguyod ang nakasanayan nating praise huddle. Pinangunahan ito ni Brother Ronald, isa sa ating elders. Papunta roon, namangka sa baha na lampas tao na ang taas. At lumusong sa halos hita ng baha sa loob ng worship center. Inumpisahan ang praise huddle sa pamamagitan ng pag-awit ng kantang Still at ng opening prayer ni Brother Raymart. Kasunod nito ang individual na pasasalamat ng 14. Ito'y natapos sa panalangin ni Brother Ronald. Tunay nga na kahit ano pa ang ating sitwasyon, mas masarap pa rin magpasalamat sa ating Diyos na mapagmahal. Good morning sa ating lahat. So that was 10 years ago. No? Sa mga naandito po noong 2012 na minsang isa sa nasalanta ang ating church ng bagyong habagat. Ang sarap balikan, no? Na may kurot na minsan sa ating history ng ating church tayo ay kailangang lumisan pansamantala. Para lumipat po na ibang lugar para doon ipagpatuloy ang ating pagsamba. Pero nakita niyo rin po, no? Hindi po nawala yung gawain. Tuwing hapon may mga kapatiran po tayo na sinusuong po yung baha na madumi, mabaho, tas may mga lumulutang pang mga may mga lumulutang-lutang, pero hindi nila inalintana yon. Dahil ang iniisip nila, dapat ang gawain ng Diyos hindi dapat maputol sa lugar na ito. At ngayon pong umaga, bilang kadugtong po nung ating naging usapan about po doon sa pagtatayo ng templo, hayaan nyo pong ilahad po namin sa inyo ang Ezra Vision Casting ng ating church. Yan. Papag-uusapan po natin na mabilisan yung ano ba yung purpose ng Ezra Ministry. Sino-sino po ba yung mga bumubuo dito? Yung campaign 1, yung church building reconstruction, kasi meron na pong nakating struktura, i-rebuild lang po natin. Ano yung envision design na magiging encouragement sa atin? Ano yung estimated na budget na kailangan natin for phase 1? At yung ating magiging bahagi ng bawat isa sa atin. Sabi nga po ng ating pastor, no, kung meron mang unang magkaroong dapat ng concern sa church building, sa church renovation or building, tayo po 'yon. Tayo po na sumasamba sa lugar na ito. Yan, pasilip ko lang po sa inyo, no. Alam niyo po, 'di ba nag-pandemic 2020 around March? Pero nung medyo lumuluwag-luwag na po yung government natin, nagkaroon po ng di ba sa patago, no? Magkaroon po ng meeting yung mga bumubuo noon ng ating Ezra campaign, ng ating Ezra committee. Ay, pakita ko lang po sa inyo kung sino-sino po sila. Yan, nandiyan po sina Kuya Boy, sina Kuya Edwin, si Kuya Ray, si Pastor Nal, si Pastor Joe, tsaka si Ate Alin. So, nagmi-meeting po sila, pinag-uusapan, ano bang gagawin natin, ano bang design, paano structure, etc. etc. Ayan, pa-flash lang po natin mga videos, mga pictures natin para mabilis lang. Yan po sila, yan. Pag-uusap. Yan po yung nabuo nilang building committee pa po ang tawag noon, no? So, nagkaroon po sila ng purpose, sino yung mga job description, sino yung mga makakaagapay sa pagtatayo ng nasabing building. So, ang purpose, pinaka-main purpose po ng Ezra Committee or Ezra Campaign po natin is pangunahan po ang JSOCC sa pagkakaroon ng mas angkop na lugar para sa ating church prayer, fellowship, discipleship, and
worship. Yan. Alam ko po, lahat po tayo minsan nasisikipan na sa lugar po natin. At syempre po, sila bang masaya na habang tayo may gawain, tas malakas ang ulan, may anggi sa gilid, may tumutulo dyan sa labas, may tumutulo dito sa stage, no? Ang pinaka main challenge po, no, sa Ezra Committee is pangunahan ang church na ito na magkaroon po tayo, lahat po tayo magkaroon ng isang isip, isang vision na itayo na po natin yung matagal na pong pinangarap po ng ating Pastor John na magkaroon po tayo ng mas maluwag, mas malawak na church building para po pag care flock time po natin, hindi po tayo naghahanap-hanap ng kung saang lugar, hindi po tayo nagkakarinigan. Kumbaga pag mas malawak ang lugar po natin, mas okay po yung mga discipleship sessions po natin. So meron po tayong 4 na phase kung yung pumamarapatin. So meron po tayong tinatawag na building plan, meron po tayong building construction, building maintenance, at building enhancement, no? Salamat sa Panginoon dahil meron na po tayong building plan. Meron na po tayo. Siguro po, ang magiging takbo natin po ngayon yung paano yung building construction. Pero generally, yan po yung magiging main purpose and focus po ng Ezra Ministry. Ayan, pakilala ko lang po sa inyo, siguro kilala niyo po ng iba dito, sino-sino po ba yung mga bumubuo ngayon ng ating Ezra Committee. Ayan, mabilisan, dyan po ang inyong pong lingkod, ang nangunguna. Kasama po natin si Brother Pendre, si Sir, bilang assistant. At yung mga kasama po natin, si Sister Aline, si Pastor Nal, si Brother Gised, si Sister Hannah, si Kuya Boy, with volunteers po na si Kuya Ray, si Brother Zoilo, 2, at si Pastor Radyahan bilang admin representative. Siguro kung titignan nyo, no, yung iba po dyan, yung iba sa amin talaga dyan, wala namang inline sa construction. Pero ang kagandahan po kasi niya sa grupong yun, nag-share po kami ng mga ideas po namin. Halimbawa, hindi man po ako marunong sa ganito. Marunong si brother, sister sa ganyan. Hindi man kanya yung ginagawa. Kung baga nag-aambag-ambag po yung mga komite, kung ano yung pwedeng maitulong para sa mas kayo unlad, ikakaayos po nung ating nasabing campaign. So, campaign 1, bakit tinawag na campaign 1? No, kasi reconstruction po ito ng ating church building dito po, no, sa Rainbow Village. At meron po kami tatlong ilalahad sa inyo. Una, yung perspective design, yung progress report, at yung estimated expenses po ng ating phase 1 lang. So para po ipasyal po tayo virtually sa ano ba yung itsura ng church natin in the future, sa loob at labas. So tinatawagan ko po si Sister Elaine para bigyan po tayo ng liwanag. Bukod sa siya'y nagliliwanag. Bigyan tayo ng ideya. Ano bang magiging itsura ng church natin, God willing, pag ito'y nasimulan na at natapos. So Ate Elaine. Magandang umaga sa inyo lahat. Sa part nito, papakita namin sa inyo yung posibleng magiging mukha na ating bagong church building. So, sa una, wait lang po nawawala. Okay na? Ayan. Sa una po, ito po yung magiging harapan na ating church building. Yun, may kita po ninyo na syempre dahil bagong building, kailangan naman na meron tayong style o kaya dating. Yun po. Sa harapan po nito, nilagay ko po yung ating logo, YesOS. Yun siya. At para talaga kita-kita siya kahit nasa labas na tayo. Then, next. Okay? Yan. Yan po. Okay, next pa tayo. Yan po yung ating logo. Naka 3D, nakaangat, kumbaga. Okay, next tayo. Sa part naman nito, may kita natin yung ating right side. Ito po yun, sa right side po siya. Meron po tayong parang pinaka sa harapan niya, parking lot, na yung mga pinto ay kaya siyang i-fold o kaya foldable yung doors. Para po kapag meron tayong gawain dito, ang mga pinto naman ay naka-fold siya sa labas. At kapag naman walang gawain, pwede yung mga doors, yung foldable doors, nasa loob siya ng building para magkaroon tayo ng parking. And sa pinakadulo na po niya, sa tapat nitong stage, ito yung pinto. Pinto para kung merong part sa program, ang isang tao kaya grupo, hindi na siya kailangan pumasok pa sa loob para umakyat sa stage, kundi sa labas na siya manggagaling. Okay, next.
Sa ngayon, ito yung existing na structure sa likod. Ito yung office, ang ating parsonage. Pero pag tinanggal siya, yun, ito yung magiging likod ng stage natin. Magkakaroon ng hagdan pababa sa office. Kasi ang stage natin ay mas mataas kesa sa likod. Okay? Sa left side naman, dahil magkakaroon tayo ng aircon, naglagay tayo ng lagayan ng equipment para sa aircon sa labas yun. Ito po yung sa left side. Ito yung sa tinatawag na para siyang ledge o kaya balcony na lang para yung mga equipment, yung mga machine para sa aircon, doon po siya nakalagay. At sa baba naman, dito, sa kabila naman ito, meron siya 2 pinto na pwedeng fellowship area o kaya magkaroon ng mga munting prayers o huddle sa part na yan. Okay. Bali, tapos na tayo sa lahat ng mga sides. Ito, bigla natin yung roof top natin. Kapag tinanggal yung roof naman, makita natin yung pinakaloob. So, sa upper na yon yung stage. Tapos sa dulo niya sa baba ay yung mezzanine. Okay? Okay. Kapag ito natin mabuti, na mas malapit, ito yung stage natin. Ito yung sa hagdan dito sa left side, ito naman yung sa hagdan pa sa right side. Sa right side na yan, merong pintuan dito, pababa, puntang office. Okay po. And then, after naman ng stage, sa kabilang side naman tayo, yung kaharap ng stage, ito yung mezzanine. Mezzanine po. Hanap po natin na yung po ating church building ay luluwag siya dahil kasi yung building natin hanggang doon siya malapit sa property na malapit-lapit na sa property line. Kaya po magkakaroon tayo ng mezzanine. Dito po ilalagay ang ating media team. Kailang mga gamit sa taas sila. Para syempre mas maganda yung projection na ating mga PowerPoints o kaya ng mga videos, yun. At wala na rin tatama sa mga tao, para taga-diretso na siya. At kung sakali na kulang tayo sa space, yung iba naman pwede naman umabag sa taas. Yun po, hanggang gilid siya. Then makita natin sa right side yung hagdan. Yun po, sa hagdan. Yun. Papunta sa mezzanine. Po. Okay? Sa ilalim ng mga hagdan, para hindi sayang yung space, meron siyang storage area. Okay? Ito yung sa mga close-up natin, sa stage, ito po yung sa may left side, tapos sa kabilang side naman, ayun po. Paano? Okay, yun na po yung pinakahuling presentation natin para sa ating design na magiging mukha ng ating church building. Thank you po. Yan, thank you po Ate Alaine sa pagtutour sa amin. Yan, sa lab. Nakakaano po, no? Nakaka-excite, no? Kung nakapunta po kayo ng Prayer Mountain, kung napasok niyo po yung Chapel Touch of Glory, parang ganun po yung pagkaka-design. Pero di pa tayong kinopya. Na-inspire lang po tayo doon. Yan, salamat po, no? So, nakaka-excite, nakakatuwa, no? Kung sooner, God willing, no? Very soon, makita natin unti-unti yung pagtayo ng nasabing building. Ayan, kwentuhan ko lang po kayo. Yan, since October na po kasi, ano po ba yung mga ginawang hakbang ng ating komite from March up to August, kung tama pagkakaalala ko, kung paano po nagsimula ang lahat. Yan, mabilisang balikan lang po natin. So, noong March 2023 po, yung kung natatandaan niyo po dati, yung sa likod po natin, meron po tayong 3-4 na puno po ata, no? Doon po nagsimula ang lahat na kailangan po kasing ipaputol yung mga puno dahil nga po, tatamaan po sila ng nasabing renovation. So around March po, nakakuha po tayo ng permit from the government kasi hindi po basta-basta ang pagpaputol ng mga ganung kalalaking puno. Kasi ano po yun, criminal charges po yun. Kapag kayo po walang permit sa kanila na nagputol po ng mga ganung kalalaki. So around April and July naman po, inayos po natin yung mga papers natin, mga requirements natin for the government para po tayo ay makakuha ng building permit. So, andyan po yung title ng ating church, clearance from the barangay, clearance from the homeowners, tax declaration ng ating properties, at marami pang iba. At noong July din po, around July din, kung natatandaan niyo po sa church council, nag-drawing pa ho tayo noon sa kids room. Ano yung magiging itsura, ano yung easement,
Yan, ganyan. Tapos ito pong sina Kuya Bay and the rest of the team, ang pinag-uusapan po namin yung bubong po dyan sa kabila kasi po may mga araw po kasi ang lakas po ng ulan, pinapadalahan po kami ng video from the church na tumutulo talaga, gumagapang sa electric fans natin at marami pa. Pinag-uusapan pa namin, itataas na ba natin? Pero we decided na itintayin na lang po yung pagpapasimula ng church building kasi pag binago po natin yung bubong, tas papasimula na tayo, di baklas na naman. Sayang naman po yung materyales na ating gagamitin. At salamat po sa Lord, noong August 11, officially, nakatanggap na po tayo ng building permit from the government. At salamat sa Panginoon dahil may mga tao po siyang ginamit para po lakarin po, kausapin. At salamat din sa Lord sa provision niya para po sa nasabing permit. Pakitaan ko lang po kayo, magkano na ba talaga yung pondo na meron tayo? Kasi di ba ang sinabi ko kanina sa phase 1, nasa around magkano po ba yon? 3.2. Pakita ko lang po sa inyo magkano yung parang on hand po natin na pera. Yan. As of September, so salamat po sa ating treasurer nag-provide po ng details, no? As of September this year, meron na po tayong 1,555,762.86 peso. So, salamat sa Panginoon na medyo kalahati. Yan. So, ang kailangan na lang po natin ay around 1,644,237.14. So, malapit nang mapatayo ang church natin. Pera na lang ang kulang. Pera na lang ang kulang. So, ang tanong, ang challenge about isa sa atin, pakibasa, 1, 2, 3. Ayan. So habang pinag-uusapan po natin, mayroon na pong kumakalat, pinamimigay na pledge form. Ayan. So hintay na po din tayo ating ushering team na ipamigay yung nasabing form. So ayan, nakita natin yung magiging output ng ating church building sooner or later. Ang ganda ng kulay, no? Ang ganda ng combination. Ang lawak, ang saya-saya, ang sarap magtatakbo. Kasi malawak na yung lugar natin. Tapos meron pa tayong mezzanine. Tapos yung media team nasa gitna na. Tapos nakaano pa sila, glass panel ata tawag sa gano'n, no? Talagang nakakulong na sila. Ayan. Yan, salamat po. Tingnan, pag okay na pong lahat, taas lang pong kami para makita ko po yung, para makapagsimula na po tayo. Yan. Naniniwala po ako, meron na pong hinihipo ang Lord dito na, sige. Siguro may ballpen naman po ang lahat. Ano po? Ayan. So dahil meron pa namang isang Sunday ng October, ayan. Meron na po ba ang lahat? Ayan, salamat po sa Lord. Salamat po sa ating ushering team na namimigay po ng ating pledge form. Ayan, hindi na lang po siya basta piece of paper. Ayan. Ang pledge pong ito, i-pledge natin hindi po sa church, kundi para sa ating Panginoon, para sa kanyang church. Na tayo rin naman po ang unang maikinabang at gagamit nito. Ayan. Tingnan ko lang po yung queue kung meron na po ang lahat. Ayan. Salamat po. Salamat po sa mga nag-a-assist. Yan, salamat din po sa mga age level na mag-a-adjust ng kanilang time para to give way po sa ating Ezra Vision Casting. Na matagal naman na po itong pinalano, pero ngayon lang po talaga na-push, no? Para mas maayos po yung ating presentation. So, salamat po sa Panginoon. So, mukhang okay na po ang lahat. Simulan na po natin, no? So, yung pledge form po natin, ayan, salamat po sa Lord. So meron po diyang self-declaration po natin. Ang gagawin po natin para hindi po masyadong mabigat, kasi baka mamaya masyado tayong emotional. Sige, 1 year, mag-pledge ako. Emotional lang pala tayo nun. So gawin natin quarterly. Every 3 months ang ating pledging. So sabi ko nga po kanina, hindi pa naman tapos ang October. Meron pa tayong 1 linggo. So ang gagawin po natin, subukan po natin mag-pledge ng huling quarter ng taong ito. So, nabasa po dyan. Pakibasa po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Sa biyaya ng Diyos, maging bahagi ng pangarap at kampanyang magkaroon ng mas malaking building ang JSOSCC dito sa 305 Rainbow Subdivision. Dahil dito, magtatalaga akong magbigay ngayong October 2023 hanggang December 2023 na mga sumusunod. Okay. So, ganito lang po yan. Halimbawa po, gusto kong mag-pledge ng 300 ng 1 quarter.
So pwede nyo pong gawin 100 ng October, 100 ng November, 100 ng December. Pero kung gusto nyo po isang buhos lang, pwede rin naman. Good for 3 months. Yan, ganun po yung mangyayari sa atin. Kung hindi po natin makakaya ng isang buhos ng December halimbawa or November, pwede po buwan-buwan. So halimbawa, sabi nga 300, edi ibigay ko na yung October ko sa Sunday. Yung 100 ko na November, bigay ko halimbawa ng mga second Sunday kasi doon may sahod na ako. O halimbawa, December naman, mga last Sunday ibibigay ko. Ang pinaka-purpose po nito is matupad po natin yung pledge natin. So tayo po ang magse-set ng amount. Kasi pledge nga eh. Kung ang magkano po yung kaya po nating i-contribute for this last 3 months ng 2023. Tapos after 3 months po, mag-renew ulit tayo. Ayan, parang renewal of vow. Magkaroon tayo ng renewal of pledge. Kasi malay nyo po, sige Lord, tataasan ko pa yung pledge ko, gagawin ko ng 350. Diba? Parang ganon. So every 3 months po, depende po sa inyo yun ha. Kasi syempre po, mas kayo po nakakaalam ng inyong financial capacity. So ganun, pwede po mag-stick na lang po. Halimbawa, itong last quarter, 300. Sa susunod from January to March next year, 300 ulit. Wala pong problema doon. Kasi ang mahalaga po doon, kung ano yung ipepledge natin sa gawain ng Panginoon, ito pa rin po natin. Kasi meron po kasi mag-pledge tayo ng 1 year na 1,000 per month. Halimbawa lang. Siyempre, hindi natin masasabi may mga emergency tayo sa buhay. Diba? Siyempre, magagamit natin yung pledge para sa Panginoon. So, ang pledge po is yung amount talaga na kaya nating i-sustain. Ganun po Pero kung halimbawa po, 300 pero binilas tayo ng Lord, edi taasan natin, walang problema po doon. So, with that, mag-i-stick lang po tayo sa ganung amount. Tapos, siyempre, may petsa, may lagda. At sa likod po niya, kung maaari niyo pong paki-turn around lang po yung papel, ayan. Bukod sa monetary or financial pledge, baka naayos nyo rin po, baka po yung nababurden na sumama po sa Ezra Committee bilang official member o kaya kahit volunteer. Kailangan namin ng inyong mga ideas. Pwede rin po maging part po kayo ng fundraising campaign, kung paano sa pagpaplano, gagawa ng mga iba't ibang pwedeng pagkuha ng pondo ng church. Pwede rin po na syempre, basic na po yun sa ating lahat, isama na po natin ang Ezra campaign sa ating araw-araw na prayer. Mamaya po, meron pong ipamimigay na leaflet kung saan nandun po yung design na i-discuss sa atin ni Ate Ellen yan. Lagay nyo po sa sa pader nyo, para every time gigising kayo, ay Lord, ipapag-pray kay Ezra. Or iba pang paraan kung paano mo nais tumulong sa susunod na 3 buwan. May nagtanong, what if daw gusto niya i-pledge halimbawa bakal o kaya hollow blocks? Tignan po natin kasi syempre meron po kasing specific na materyales tayo na gagamitin. So kung halimbawang D4 hollow blocks ang kailangan, edi D4 hollow blocks ang ipe-pledge mo. Siguro pag during construction ng time na lang po natin yon pag-uusap. But for now, sa financial po muna tayo. So para po magkaroon po tayo ng black and white ng ating collection, ayan. Magkakaroon po tayo ng, sige, para magkaroon po tayo ng black and white ng ating pledging. So since, magkakaroon po tayo ng reporting, reporting and renewal of pledges every after of each quarter. So halimbawa, itong last quarter natin, October to December, magre-report po ang inyong lingkod kung magkano po yung naging total pledge collected sa January. Either first Sunday or second Sunday. So, kumbaga lahat tayo pa nag-pledge, ay Lord, assignment ko to sa'yo. Pledge ko to sa iyo. Ayan. So, sige po, pwede na po tayo mag-fill up ng ating pledge form. At habang ginagawa po yon, pwede na pong sulatan yung form at meron ipamimigay na po yung sinabi kong leaflet na kung saan nandun po yung picture ng ating design, pangarap, minimithi na church building. Sige po. Sa tingin ko tataas pa yung baha kasi Tuesday pa lang. So hanggang Friday daw yung baha. Siguro feeling namin malalampasan yung Ondoy. Pero at the end of the day, at the end of the years, buho pa rin yan sa katapatan ng Panginoon.
Pagkasama ay si Kristo, ligtas sa buhay mo. Siya mo at sumikat, maasahan kailanman. Pagkasama ay si Kristo, ligtas sa buhay mo. Siya mo at sumikat, maasahan kailanman. Matatapos ang bagyo, Matatapos ang bagyo, araw ay magliliwanag, buhay ay maglalaho, mapanatag ang paglalagyan. Mawawala na ang lahat, makikita muli ang lupa, pagsubok at talunin, niyaya niya ay kakampi. Pagkasama ay si Kristo, ligtas ang buhay ko. Siya mo at sumikat, maasahan kailanman. Pagkasama ko ay si Kristo, ligtas ang buhay ko. Siya mo at sumikat, maasahan kailanman. Hallelujah. Matatapos ang pagkasama ay si Kristo, mawala din ang mahal si Kristo. Yayay ka, pagkakasama ay si Kristo. Yan, malapit na po kami. Ang haba ng baha. Sobrang haba. Tapos ang bagyo. Maasahan kailanman. Hallelujah. Matatapos ang pagkasama ay si Kristo. Ito po yung magiging simbolo ng pagtatanim po natin, ng pagpapasimula po nating muli. Na makapag-ipon, unti-unti, hanggang sa maabot po natin, kung hanggang sa naabutin yung pondo na meron tayo, no, para sa ating Ezra campaign. So, sana po pag dumating po, wag po ko sana kayo magagalit pag dinimade namin guys, halimbawa sa pledge nyo. Kasi pledge naman po sa Lord yun eh. Hindi naman po sa amin. So, halimbawa, nakalimot si brother ganito, Brad, yung pledge natin sa Lord Hindi mo siya pledge sa church. Sa amin sa church member, no, pledge mo yan sa gawain ng Panginoon. At bago po tayo tuloy magtapos at mag-closing song, tawagin ko lang po si Pastor Rajahan para ibigay po yung ating prayer items. So, hawakan lang po muna natin yung mga pledge form natin kasi po habang kumakanta po tayo, parang between us and the Lord, yan. Seed of Faith po kasi yung title ng kakantahin natin. So, mamaya po habang kinakanta natin yun, i-declare natin na ito po ay aking Seed of Faith. Tapos, after ng doxology, tsaka niya na lang po kokolektahin yan ng ating ushers and admin. Sa ngayon po, sa pagkatapos na ating munting gawain, manalangin po tayo. No, yung inner sanctuary, ibig sabihin ito pong naririto, hanggang kay na Kuya Pendre po. Pakipanalangin niyo po, walang pressure, no? Pero yung financial provisions, ayan. Konti na lang naman, 1.6 million na lang sa phase 1. Ilang phase to, kuya? Marami-rami pa, no? Okay po. Yung phase 1 po, kung di ako nagkakamali, yun po ay pagkatambak lang ng lupa. Bare lang siya, pati pader lang at bubong. Yon. So, wala pa pong mga design talaga yon. So, yun po. So, pakipanalangin nyo po ha, magkaroon ng miracle po. Sabi po na Ezra Committee, target daw po natin kung kaya na bago matapos ang taon, mailabas na natin yung 1.5 million. Ibig sabihin, may magsa-start na po ang construction this year sana.
God willing po, no? By God's grace po. So alam niyo na po, pakipag-pray po na once na nag-start na ito, mag-flow na po yung mga funds natin. Mahirap pong matenga na po nag-construction na po. Sa outer sanctuary po natin, pakipag-pray niyo po yung guidance po ni Lord sa paghanap po natin ng best na contractor. Contractor ba ta? Contractor po. Okay? Sa ngayon po, si Pastor Romel po at saka si Kuya Ronald Pendre po ang nagsasurvey po kung kanino po tayo pwedeng kumonta. Kung may suggestion po kayo, recommendation, yung mapagkakatiwalaan po, skillful pero may integridad po. Yan. So yun po. At kinabahan ako. Okay. At panalangin po ng ating mga nasa labas po. Yes, so next time wala na tayong labas. Lahat loob na. Ayan. Yung mga nasa garahe po, pakipag-pray po yung ating Ezra Committee. Nasa brochure nyo po kung sino-sino yung pangalan nila. And sa mga online po natin, na mga supporters, pakipag-pray po na makapag-ready ang church. Once na nag-start na yung construction, sa nilalagay yung mga gamit, saan tayo magka-church, yung mga ganun pong concern. So magkaroon po tayo ng wisdom at mabilis tayo makapag-adjust. And sa lahat po, pag-pray po natin, syempre, i-increase po ni Lord ang faith, ang giving natin, at ang unity po natin. So, yun po. Kakanta po muna tayo ng isang kanta, and then after po nun, i-moderate po tayo ni Pastora Del. Diretso na po sa closing. Thank you po.